Alright, magandang umaga po sa ating lahat. Sana magandang ang araw ninyo. Lalo bukas kasi ang tinutukoy ko dito yung rally ho ng INC na ginanap dito sa amin is sabihin ko lang kahapon ng madaling araw nag-umpisa yung rally na surprise rally ng INC. Oh. Dito wala akong video na sa inyo ipapasok. Ang akin lang dito ipananaw ko lang ngayon na itong mangyayari ngayon sa rally ng INC, kung matitibag ba ng INC itong panggobyerno ni Bongbong Marcos. Yan ang tanong kong unang-una. So, ang nakikita kanina sa Malacanang kanina, medyo sila umuga. Ibig kong sabihin, pagka kung ano yan sila, kung punong kahoy pa, medyo nauga sa surprise rally ng INC. Talagang sabihin man natin na sabihin nila okay lang daw sila, pero nandoon sa kanila yung kaba ng nangyari sa surprise rally kanina sa INC. At bukas ay magtuloy-tuloy ho itong rally ng INC. Kaya sabi ko, matitibag kaya ng itong administrasyon ni Bongbong Marcos dito sa INC na ilang beses na to ang INC na nagrarally, pero para sa akin ay hindi sila sabagay ang rally kasi sila noong nakaraan ay suporta ho 'yon sa gobyerno. Pero ngayon kasi nakikita ko dito ay hindi na to sang-ayon sa gobyerno. Ang nakikita nila ngayon, nakikita ko ngayon. Ang nakikita ko ngayon sa INC ay lumalaban na sa panggobyerno ni Bongbong Marcos kasi kalabisan na ipinagbigyan nga nila to noon O sige, pagbigyan ka namin, samahan ka namin sa yung sinasabi dito na wag mag-impeach ng Vice President. Pero ang ginawa, in-impeach pa rin. Twice na to nangyari sa impeachment ni VP Sara. So ibig sabihin talaga nito, hindi nga pinakinggan itong INC, itong si Bongbong Marcos. Sinabi ko na to Ginamit lang ni Bongbong Marcos itong INC. Sinuportaan ng INC itong si Bongbong Marcos noong tawag nito, nung election nila, nung unity team. O bago natin ituloy yan, shout out muna sa ating mga subscriber ho na bago ho dyan at mga datihan sa mga subscriber ko po na nagkalat ho sa iba't ibang panig ng mundo sa ahang lugar diha sa San Carlos, Pilarbor sa Pilipinas. Majong adlaw ninyo diha, majong buntag. Sa aking mga subscriber ho din na nagko-comment na mayroon na akong kaibigan dito na nandoon siya sa rally ng INC na sumama ho sila doon. Although hindi lang naman ang INC ngayon nandyan. Iba't ibang grupo na ho yan dyan. Halo na ho yan. So mayroon akong kaibigan dyan na nandyan. Shout out sa inyo, madam. Ingat po kayo dyan sa rally. Sana magtagumpay po kayo. Sana nga nandun din ako sa Pilipinas kasi gusto ko talagang pumunta dyan. Ilang rally na to na gusto ko talagang pumunta kasi suporta dito sa gobyernong dapat hindi natin suportaan. Suporta tayo doon sa gusto natin na magbago itong panggobyerno ng Pilipinas. Okay? Mga kapwa OFW, amping-amping tatanha, ingat kayo ho dyan. Luzon, Visayas at Mindanao at saka saan mang panig ng mundo. O balik tayo sa tema. Sabi ko kanina, di ba, na matibag kaya ng INC itong panggobyerno ni Bongbong Marcos kasi balikan ko lang yung mga nakaraan itong mga EDSA People Power. Karamihan sa EDSA People Power, 2 beses na kapag napatalsik ang presidente, ang papalit babae. Kung naalala natin nung unang EDSA People Power, napatalsik ang tatay ni Bongbong Marcos. Yung walang habas din na pangungurap. Yung naka-frozen dati. Yung si Marcos Sr. Si Ferdinand Edralen Marcos Sr. na napatalsik. Nagpatawag ng snap election. At ang nagtalo sa kanya si Cory Aquino. Kaya lang ang controversial noon nanalo din si tatay ni Marcos, nanalo din si Cory Aquino. Kaya doon na nagsimula ang pag-aalsa ng mga tao. At doon na kumilos ang Katoliko naman noon na pinangunahan ni Cardinal Sin.
So, i-short na lang natin, napatalsik, nag-people power, napatalsik itong si Marcos Sr. Nagpunta sa Hawaii at si Cory na ang nag-acting president sa Pilipinas. Si Cory na. Kauna-unahang babae na nagiging presidente sa Pilipinas, si Cory Aquino. So, tumakbo ang taon. Si Cory Aquino, hindi na tumakbo noong eleksyon ng presidential. Ang pinatakbo niya ay si Fidel Ramos, kung naalala natin. Si Fidel Ramos ang nanalong vice presidente pero hindi niya katandem itong si Irap Estrada. Dumating din sa puntong yon na si Irap Estrada ay nagiging presidente din, si Irap kalaunan. So, si Irap, ang nagiging vice presidente Irap, si Gloria Macapagal Arroyo. Pero hindi din sila tandem nung time na yon. Ngayon, nagkaroon din ng corruption itong si Irap Estrada. Nag-people power ulit. Nag-IDSA people power ulit. Talsik ulit si Irap. Kulong. Ngayon, ang umupong acting president, Gloria Macapagal Arroyo. So ito ngayon, ang tanong ko, kapag makonsigir ba itong IDSA people power ulit na IDSA 3, may posibilidad ba na si Sara Duterte na ang magiging presidente natin sa Pilipinas? Kasi sa aking pananaw dito sa akin ngayon, kapag itong INC, pag hindi talaga to higpitan na suportaan talaga sa mga tao ng mga Pilipino, mukhang mabibigo pa din. Kaya ang tanong ko nga dito, matitibag na ba talaga ng INC itong panggobyerno ni Bongbong Marcos? Kasi dito na sila umalsa dito eh. Dito na sila umalma nung itong si Rimulya ang nagsabi na by next week, itutuloy talaga nila itong kaso ni Marcoleta. Ngayon, ang mga tao dito nagalit itong miyembro ng INC, gawa ho nitong nangyari sa corruption sa Pilipinas na itong si Joel Villanueva at saka itong si Chis Escudero hindi pa na-file ng kaso. Na yan ang nauna. Samantalang itong si Senador Marcoleta, ang kanyang kaso nito ay donation. Hindi ho parte ho sa flood control. So kahit naman siguro kapag naintindihan natin, kapag nagbabantay tayo dito sa mga balita noon pang sa suna pa ni Bongbong Marcos ito nagsimula na mahiya naman kayo, pero hanggang ngayon si Bongbong Marcos wala ring hiya. Hindi niya kaya pagsabihan ang kanyang mga cabinet secretary dyan. Hindi niya kaya sabihan ito si Boyeng Rimulya na unahin mo nga yung dyan, Boyeng, yung flood control. Bakit talaga iniiwas-iwasan ang flood control? Alam naman natin, ang flood control talaga ang inaantay. Ako mismo, inaantay ko yan matapos yan kung sino talagang dapat managot. At ito pang, nagiging sagabal dyan sa niyan. Kasi yung ICI niya wala na. Itong si Bunuan, ginawa ng witness nitong sa ombudsman. So ano maaasahan natin dito? Si Joel Villanueva, sabi, hinog na ang kanyang kaso at saka itong si Chis Escudero, pero ngayon nahimik na. Si Joel Villanueva may chance pa na i-absuelto ang kanyang kaso. Anong klase ito? Tapos pagsabihin na ang inatake lang ay itong mga kumakalaban sa politika, itong oposisyon. Tapos sabihin na hindi. Kasi mismo si Marcoleta nagsabi niyan na inamin niya na mayroon siyang 75 million na donation na hindi niya dineclare sa susi. Dapat ang Comelec mag-file ho ng kaso dito kay Marcoleta. Pero bakit pinangunahan itong ombudsman na wala pang nag-file? At sinabi naman yon ng Comelec na hindi daw bawal yun. Ngayon, ba't itong Comelec tahimik? Dito na tayo
manggalaiti sa inis dito sa... Ako, inis na inis ako sa mga balita. Ngayon, kanina hindi ko tinapos yung mga balita kasi puro na lang Marcoleta, puro na lang ombudsman. Mayroon pang ombudsman dyan, ang assistant ng ombudsman na yung sungki ang ipin na si Clavano na sus. Ang tatapang lang kasi nito mga yon kasi magsalita sila dahil kanila ang gobyerno. Pero kapag nawala na sa kanila itong power na hawak ni Bongbong Marcos, itong lahat itong mga to, para ho to silang halaman na wala ng dilig. Lahat to lanta na. Lahat to ganyan. Sigurado ako dito na itong mga to, kapag hindi kalyado ni Bongbong Marcos, lalo pag side o kaya mga suportado ng mga Duterte, either kung sino mang Duterte magiging presidente dyan, itong mga to, pulasan to kung saan sila magpupunta. Sigurado mag-a-abroad to mga to. Kaya, wala na lang 2 taon. Ito si Bongbong Marcos, eksakto ngayong araw na to, June 30 na umupo ito pagka-presidente sa Pilipinas. Pero anong nangyari kay Bongbong Marcos? Kung tutuusin natin ha, kung maalala natin, nag-rally noong linggo, yung white ribbon na pinangunahan nung sa mga NPA, tapos sinundan ng INC na surprise daw. Tapos ang inamin mismo yon sa palasyo na hindi sila nakapag ng walang intelligent no na sa kanila na may magrarally. Ako nakita ko yon nung balita na yon na mayroong mangilan-ilang tao na sa White Plains. Tapos ang pakayata nito magrarally. Ayun pala biglang dumami. Bus na ang dumating. At hanggat dumating na rin ang punto na umabot na sila ng 15,000. At inamin mismo ng mga pulis ito sa NCRPO na paano namin yan i-control yung mga crowd na yan na dumadami. Hindi namin kaya yan. So ngayon, ang nakakatawa niyan, wala silang permit itong Iglesia ni Cristo. Wala silang permit. Hindi sila kumuha ng permit na nag-rally. Wala silang pakialam kung wala silang permit dyan, nagrarally sila. Basta ang kanilang saloobin, ipakita nila, kahit wala kaming permit, dito kami. Ayusin ninyo itong pamalakad ngayon sa gobyerno kasi hindi na namin ito nagustuhan. Sana nga, masuportahan talaga to. Ako gusto ko na mag-people power na. Kasi sunod-sunod na itong mga palpak ni Bongbong Marcos pero hindi siya marunong umalalay. Hindi siya marunong talaga umayos. Nagsalita kasi Amy Marcos kanina. Gobyernong bangag. Kapatid niya mismo nagsabing bangag na. O ano ibig sabihin yan? Hindi na sila hindi na to sila talaga magkabati ni Bongbong Marcos kasi talagang si Amy Marcos na nagsalita na kanina sa rally sa INC. At ewan ko lang bukas kung gaano karami ang mag-attend nito. Kung ako ang Iglesia ni Cristo nito, wag niyo na wag na itong paabutin pa ng weekend. Birahin niya to. Tapusin na to itong bukas na araw na to. O kung hindi na alarma dito, hindi natakot ang palasyo nito. Bakit yung mga engagement daw kanina sa palasyo lang ginagawa? Pero yung mga lakad ni Bongbong Marcos sa labas, hindi niya tinuloy, sinuspindi kanina ang kanyang mga lakad. Yung engagement lang sa loob kanina, yun lang yung ginawa niya. Kasi nagmumonitor daw sa nangyayari sa EDSA. So, mayroon silang nayanig sila dito sa INC talaga. Kaya lang, para sa akin talaga, nakulangan pa talaga ako dito. Kasi aasahan ko dito na kung mayroon pang ibang mga... Huwag na natin isali ang Katoliko. Kasi ang Katoliko ngayon, alam naman natin. Kung mayroon mga Katoliko dyan na galing sa Visayas at Mindanao na pwedeng sumali ho dyan na mga reliyon. Pero sa Metro Manila, malabo ho yan mga Katoliko dyan. Pero aasahan natin dyan ng mga Katoliko yung manggaling sa Visayas at Mindanao. Sigurado ako dito. Tapos ang INC pa. Itong panggobyerno ni Bongbong Marcos, ang INC kung magkaano lang talaga 1 million na INC ang magrarally ho dyan, tanggal na si Bongbong Marcos. Kahit pa anong barikada dyan sa Malacanang, kahit pa anong gagawin nila yan dyan, kakayanin ba ng mga pulis niyan? Ng mga 1 million susugod ho dyan sa Malacanang? Hindi kakayanin yan.
Kaya dapat talaga nito, wag lang iasa natin sa INC dito ngayon. Ang INC ngayon, nagpapakita lang sila na pumalag na. Kasi dati, suportado nila ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Ngayon, hindi na to suporta Kumbaga, ano na to sila napupuno na sa kanilang pasensya dito sa gobyerno. Suportado ka namin noon. Hanggang ngayon, suportado ka pa rin. Kaya lang, yung miyembro namin, na alam naman namin na hindi yan korap, bakit mo ginawang korap? Na mismo ikaw, presidente, ikaw yung korap, kaya lang, hindi mo nakikita yung sitwasyon ngayon. Hindi nakikita ni Bongbong Marcos ang sitwasyon. O nakita lang niya, kaya lang, wala siyang pakialam. Wala siyang dito. Basta ang importante sa kanya, akong presidente dito, ako ang masunod. Nakakasira lang ni Bongbong Marcos nito itong mga nasa paligid sa kanya. Unang-una nagpasira ni Bongbong Marcos nito itong mga rimulya. Ito yung mga rimulya. Lalo to yung ombudsman, ang lakas niya mangguyo dito sa presidente na to. Pinaikot lang si Bongbong Marcos sa palad nitong mga rimulya. Si John Vic Rimulya, nung time na yun, si Bato de la Rosa nasa Senado. Inarrest ba ni John Vic Rimulya? Tapos nung nakatakas na, ang dami mga sinasabi. Pati Malacanang, sinabi niya, huwag niyang ulihin si Bato. Sige, lang. Pero nung nakatakas na, ang dami ng mga sinasabi. Ganito sila magpaikot sa palad ni Bongbong Marcos. Mahirap talaga pag wala dito. Kaya sana man lang bago matapos itong simana na to, bukas, tapos na rin itong maliligayang araw ni Bongbong Marcos. Ayan pa, magka-Canada pa pala to. Ilang araw ang pagbisita niya sa Canada? 1 hanggang 5. So, mahaba-habang araw din yun. Matuloy kaya si Bongbong Marcos? Samantala itong problema sa Pilipinas, iwanan niya. Yan ang pagkakataon. Ralihan natin. Pag wala si Bongbong Marcos. Kasi pag hindi to matatapos ito. Puro na lang tayo reklamo, puro na tayo, andyan na nga, nagrarally na, pero hindi pa rin masuportaan, di wala. Hindi pa rin mawala itong administrasyon na to. Kasi nakakaumay na itong mga issue ngayon. Dapat kasi dito, titingnan na rin nila kung bakit itong religious group ngayon sa Pilipinas na isa sa pinakamalaki, bakit ito umalma na, bakit ito galit na. Dahil dito sa nangyari sa kanilang, hindi lang sa kanilang kamiyembro dito. Nakikita kasi natin kung sino ang dapat unahin na kasuhan. Ang daming dapat makasuhan, pero hindi naman nila tinitingnan yun. Ang tinitingnan nila, kalyado na namin to, so kaso mo, dyan na. Wala na yan. Yun ang sa kabila na kasuhan namin yan. Kasi alam naman natin si Senador Marcoleta, hindi rin to nagpaapi dito sa mga senador na alam niya na sa tama talaga siya Nung sabihin nyo naman sa akin na panatiko ako ni Marcoleta, bahala kayo, basta sa akin dito. Paano kung walang senador na kagaya kay Marcoleta? Kung kagaya na kay Lito Lapid na tahimik lang dyan, na kung dyan, parang lahat na lang okay. So sana hindi na to abutan ng bukas pa ng hapon, mawala na si Bongbong Marcos.